puri ng ating mga Panginoon. Tayo po lahat, mga minay, tumayo na po sapagkat tayo po ay darako na po sa pagkinig ng banal ebanghelyo ng kaligtasan. Tayo po lahat ay tumayo po mga minamahal. Ibinibigay po na po ang buong pagkakataon sa ating po beloved ordained preacher, Fred De Asis. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother Albert. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat. Mahal na Jesus sa iyong matamis, banal na presensya, yung pinadama sa iyong mga anak sa magang ito. Maraming salamat. Malapin sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Adults Choir, di sa lahat sa awitin ng Jesus Finest, Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists. Sa pagbibigay, salamat po sa mga anak na matatapat. Pag-arang salita, malapin Jesus, kung magpala, sa ganakil ako magawa, umasalamat kasi yung sunang dalay, malapastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Aming sinasaway lahat yan ang kaaway. I bind of Satan in the name of Jesus. Kasal, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihan natin malapin noon. Una sa lahat, nais ko po muna bibigay ng pinakamataas na pagpupuri at pagsamba sa ating pinakamamahal na Jesus, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like also to give double honor and respect to beloved Pastor, Evangelist Will Distad Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Binabati ko rin lahat ating mga beloved co-workers, preachers, mga instrumentalists, mga wits, ating mga webcast viewers, at sa inyo lahat na mahal. Magandang umaga po. Purihan natin malapinon. Kindly basa, the book of Prophet Isaiah, chapter 2, verse 10 up to 22. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Isaias, Kapitulo 2, versikulo 10 hanggang 22. Pumasok ka sa malaking bato at magkubli ka sa alabok, sa kakilabutan sa Panginoon at sa kalulatian ng kanyang kamahalan. Ang mga tinging mapagmataas ng tao ay mabababa at ang mga pagmamataas ng mga tao ay mahuhutok. At ang Panginoon mag-isa ay mabubunyi sa kaarawang yaon. Sapagkat magkakaroon ng isang kaarawan ang Panginoon ng mga hukbo sa lahat na palalo at mapagmataas at sa lahat ng nagmamataas at yao'y mabababa. At sa lahat ng sedro ng Libano na matayog at mataas at sa lahat ng ensina at basan. At sa lahat ng mga matataas na bundok at sa lahat ng mga burol na nangataas. At sa bawat matayog na muog at sa bawat kutang nababakod, at sa lahat ng mga sasakyang dagat ng Tarsis, at sa lahat ng maligayang bagay. At ang kahambugan ng tao ay huhutukin, at ang pagmamataas ng mga tao ay mabababa, at ang Panginoon mag-isa ay mabubunyi sa kaarawan yaon. At ang mga Diyos-Diyosan ay mapapawing lubos, at ang mga tao ay magsisipasok sa mga yungib ng malalaking bato at sa mga puwang ng lupa sa harap ng kakilabutan sa Panginoon at sa kalulatian ng kanyang kamahalan pagka siya'y bumangon upang yanigin may kapangyarihan ang lupa. Sa kaarawang yaon ay hahagis ng mga tao ang kanilang mga Diyos-Diyosan pilak at ang kanilang mga Diyos-Diyosan ginto na kanilang ginawa upang sambahin sa yungib ng mga bilig at ng mga paniki upang pumasok sa mga puwang ng malalaking bato at sa mga bitak ng mga malalaking bato sa harap ng kakilabutan sa Panginoon at sa kalulatian ng kanyang kamahalan pagka siya'y bumangon upang yanigin may kapangyarihan ng lupa. 22. Layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong sapagkat sa ano pahalagan siya. Amen. Kapansin-pansin yung talatang 22, Cease from man, layuan niyo ang tao, ng hininga ay sa butas ng ilong,
Mukhang kapansin-pansin yung talata na yan. Wala ba tayong Tagalog dyan? Naka-flash? Layuan doon yung tao na ang hininga ay nasa butas ng ilong. Lahat naman ang hininga ng tao nasa butas ng ilong, di ba? Minamahal? Pero binanggit pa talaga sa banal na kasulatan na yung hininga nasa lahat ng ang tao na, layuan daw yung tao na hininga ay nasa butas ng ilong. At kasi pag sinabi kasing hininga, yun po yung nagbigay buhay. Yung tao nung likha, galing sa likabok, at sinabi ng banal na sulatan, at hiningahan ng Diyos. Hiningahan ng Diyos ang tao, kaya nagkaroon ng buhay. Genesis chapter 2 verse 7, bago natin tuloy, pakibasa. Dito po sa aklat ng Genesis Kapitulo 2, ang talata po ay 7. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Yung hiningahan. Yung tao galing sa likabok, man was created from the dust of the ground. Di ba? Pinasabi ng Biblia eh. Nilikha ang tao mula sa alikabok. Ang alikabok ay walang kakwenta-kwentang bagay. Doon nilikha ang tao, doon galing ang tao. Kaya lang nagkaroon ng kabuluhan ng tao dahil sa hiningahan ng Diyos. Palakpakan natin malapay, no? Amen? Kung hindi niya hiningahan, ano mayayari sa alikabok na yan? Ano mayayari sa tao na galing sa putik? Walang kakwenta-kwenta. Walang kabuhay-buhay. Kaya lamang naging mahalaga yung tao at gumalaw, naging buhay na kaluluwa dahil hiningahan ng Diyos. So, baliwala yung tao, ang mahalaga doon, yung kapangyarihan ng Diyos na pumasok doon, hiningahan ang tao. Eh, wala talaga pwede magmalaki na tao eh. Walang pwede magmalaki. In the last days, katulad na binasa natin kanina, pagbalik natin mga Pinoon, all the people will realize that they are just human. They are hopeless and helpless without God. Walang magagawa ang tao na mahal. No matter how wealthy you are, what achievements you are acquired, mga tagumpay sa buhay sa isang tao. Katulad ng binasa natin, yung kanilang mga idols of gold, have become nothing. Sabi na binasa, tinapo na lang nila. Nagtago sila. Na mahal, sa takot sa mahal na Panginoon. Bakit sila natakot? Kasi hindi sila handa sa araw na yan. Pag hindi ka handa, hindi ka matuwid sa araw na yan, you will be frightened. Matatakot ka. Dahil nakakatakot ang araw na yan. Kaya hindi. Bago dumating ang araw na yan, the day of the Lord, sa Biblia kasi binabanggit yan, the day of the Lord, yung araw ng Panginoon. Ang araw ng Panginoon ay isang kahindik-hindik na araw. May dalang pagpapala at may dalang sumpa. Yung mga tao ito na nakita natin sa banal na kasulatan na binasa, ay itinapon lahat ang mga bagay na tinatangkilik nila. Kasi hindi yan nakatulong. Sa araw ng galit ng Panginoon, lahat ng mga bagay na mahalaga ng tao na kanila na-acquire habang sila buhay, ay walang kabuluhan lahat. Sa araw na yan, ang pinakamahalaga lamang, yung nagawa mo, yung sinunod mo, ang kalooban ng ating mahalapan. Pinagpala kayo. Kayo na matyaga, kayo na nagtitiis, kayo na nagpupuyat. Iba galing sa malayo, masamang panahon, maulan, nandito kayo. Sa araw na yan, pagbalik man ba yun, yan ang alalahanin ng ating malapit.
Sa Biblia kasi, ang mga mapapalad, yung mga matyaga. Yung hindi napapagod, basta para sa mga Pinoon, walang kapaguran. Kahit na pagod talaga tayo, pinipilit natin. Pag nandito ka na, pag kumikilos sa mga Pinoon, yung pagod mo, napapawi yan. Yan ang mahal. Amen? Dito, bilang tao, napapagod ka talaga. Pero alam ng Diyos yan, na mahal. Kaya nga, pagdating ng araw, pagbabalik niya, bibigyan tayo ng tunay na kapahingahan. Ayan. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at tiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ano sabi sa 22 ng Isaiah, binasa natin, lumayo kayo sa tao na ang kanyang hininga ay nasa butas ng ilong. Kasi hiningahan nga ng Diyos eh. Ano ibig sabihin naman ng Panginoon na lumayo kayo sa tao na ang kanyang hiningahan, ang kanyang hininga ay sa butas ng ilong. Ibig sabihin, huwag kang magtiwala sa tao. Yun ang meaning. Ibig sabihin, lumayo ka sa tao. Huwag kang magtiwala. Kasi yung tao na yan, kung hindi hiningahan ng Diyos yan, wala yan. Hindi yan gagalaw. Amen? Walang magagawa yan. Ibig sabihin, sa Kanya ka lang magtiwala din. Kung wala sa, walang tao. Diba? So, praise the Lord. Kaya nga, ang mga nagtitiwala sa mga Panginoon, hindi mapapahiya. Purihin ang mga Panginoon. Ito nga binabasa natin, sabi nga sa verse 10, pwede ba natin ilagay dyan? Verse 10, pakibilis lang yung pag-flash natin dyan sa sa monitor. Para mabasa rin ng ating mga webcast viewers, ating mga kapatiran na inaantok. Kasi pag wala kayo nababasa dyan, baka lalo kayong antukin. Mahal. Ayan, ang sabi dyan. Pumasok ka sa malaking bato at magkubli ka sa alabok. Sa alabok. Alabok. And hide thee in the dust. Sa kakilabutan sa Panginoon at sa kalulatian ng kanyang kamahalan. Anong tinutukoy niya, minamahal? That is the second coming. Pagbaba ng ating Kristo sa lupa, yan ang tinutukoy. The day of the Lord. Pagbaba niya rito, yan tinutukoy. Pagbaba sa dito, yan ang patawag na the climax of the second coming. Lagi natin narinig yan sa ating mga pastor. The first phase of the second coming, ang unang mukha ng pagbalik ng Panginoon, hindi po siya makikita. Yan sa kalapaap lamang sa tawag diyan, rapture. But when He comes, physically, yan po yung day of the Lord, yan na po yung bababa sa lupa at maghari sa 1,000 taon. Yan po tinutukoy dyan. Yan po tinutukoy dyan. Pumasok ka sa malaking bato at magkubli ka sa alabok. Yung mga tao yang unsaved, mga hindi ligtas yan. Mga hindi pinahalagahan ang Ebanghelyo. Yan po sila po yung mga tao na yan na nagtago, natakot, minamahal. Sa kilabutan sa Panginoon at sa kalulatian ng kanyang kamahalan. Yan po. Verse 11. The lofty looks of man at ang mga tinging mapagmataas ng tao ay mabababa. Ayan, mabababa lahat. At ang mga pagmamataas ng mga tao ay mahuhutok. At ang Panginoon mag-isa ay mabubuni sa kanyang sa karawang yaon. Pagbaba niya, wala eh. Yung mga mamataas ngayon, kinukontrol ang buong mundo. They have all the treasure, the wealth, the influence, the power. Sa araw na yan, baliwala yan. All the high looks of man will be humbled. Marirealize ng mga tao, kayo na sobrang tataas ninyo, sobrang nagmamayabang kayo, akala nyo kayo may-ari ng mundo. You want to destroy the lives of other people because of your ambition. At that day, sa araw na yan, makikita mo na wala ka. Yung
yung pagmamataas mo ibababa sapagkat isa lang ang mataas sa araw na yan. Ang Diyos lang ang may lalang ng langit at lupa. Ang linaw na binabasa. Sana malaman ng mga maraming tao diniwala sa Diyos eh. You don't believe God. There are a lot of people who don't believe God. If there is no God, then where are you came from? Saan ka galing kung walang Diyos? Yan ay malaking pandaraya ng kaaway na kaya maraming mga nagmamataas kasi akala nila walang Diyos. Salamat sa banal na kasulatan na ginawa ng mahal na Panginoon, siya mismong author ng Bible, ang Word of God, nagpatunay na mayroon talagang Diyos. There's really a God. Whether you believe it or not, there is really a God. Mayroon talagang Diyos. There is a God who will judge all the people, who will judge the dead and the living. Sa araw na yan, when He comes down to reign in this earth, He will judge all the living and the dead. Kaya, pinagpala, you are so blessed. You who believe the gospel of Jesus Christ, pinagpala ka! Sapagkat, yung mga patotoo natin, our testimony at that day, will be believed on by all the people who are living at that time. Ang mga patotoo natin ay pamaninawalaan. Diba? Dahil hindi po nawala yung mga patotoo, yung pangangaral ng gospel ng totoong iglesia ng mga Pinoon. Naririnig nila yan. Alam nila yan. Ini-ignore na nila yan because of their high ambition. Dahil sa kanilang pagmamataas, sa kanilang mga sobrang kayamanan, nakalimutan nila na mayroong Diyos na dapat sambahin, dapat paglingkuran, na dapat sundin ang kanyang kalooban. Pero sa araw na yan, na mahal, matatakot sila at sila'y magiging mababa at ibababa sila ng Diyos. Pero ang anak ng Diyos na nagtiis, ang mga taas ng Diyos, naging mababa tayo sa mga pagsubok. Marami tayong kahirapan. We are humble, we are sufferings. Sa araw na yan, papalitan ang iyong mga kahirapan, ang ating mga mababang dinaanan, itataas tayo. Baliktad, babaliktad rin ng Diyos. Yung mga mababa ngayon, yun naman, ay itataas ng ating malapit. Sino mga mababa? Tayo. Masama, mababa ang tingin sa atin ng mga unbelievers. Lalo na yung mga wealthy people, mga influential people, baliwala ito, kinukutya nila ito. In fact, gusto nila wasakin ang ganitong mga pagtitipon. But, at that day, they will realize na yung kanilang binababa, yung kanilang binababa, yun pala ang tunay na mahalaga sa harapan ng ating mahal. Verse 12, for the day of the Lord of hosts shall be upon everyone that is proud and lofty. Ayan o. Sapagkat magkakaroon ng isang kaarawan ang Panginoon na mga hukbo sa lahat ng mga palalo. Yung kaarawan niya. Yung kayang pagbabalik ang tinutukoy. Yung kaarawan ng Panginoon ng mga hukbo ay sa lahat ng palalo at para daw sa mga palalo at mapagmataas. Ibig sabihin, papayain niya ang mga palalo at nagmamataas. Papayain niya sa araw na yon. Pero yung mga anak ng Diyos, tayo, kayo, maraming kahirapan ni dinaanan, we are humbled by our trials. Sa araw na yon, itataas ka ng ating malapit. Okay, malungkot may mga pagsubok ka. Dahil yan ang susi para itaas ka ng Diyos. Our sufferings are stepping stones for victory. Hindi ka man magtagumpay sa mundo na ito. Sa araw na yan, ang tagumpay ay makukuha natin. Kasama tayo maghahari ng ating mahal na Jesus. Sabi naman, kasi nalulungkot tayo. Minsan tinitingnan natin yung dito lang.
Hindi lang dito. Dapat beyond this world ang ating pananaw. Malayo. We should be futuristic. Malayo ang paningin natin. Hindi dito. Hindi dito. Dahil dito ay pansamantala lang tayo dito. Dapat hindi tayo nakatingin dito. Ang titingnan natin, yung inihanda ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? Tama mo? Ang araw ng Panginoon na mahukbo ay sa mga palalo at mga mataas. At sa lahat na nagmamataas at yaoy mabababa. Ibababa. One of the purposes of the second coming of Lord Jesus Christ is to humble down the lofty looks of man. Di ba? Yung mga hari, mga presidents, mga emperor na nagpagamit sa kaaway to suppress and to stop the normal life of the people of the world to serve God. Sa araw na yan, mapapahiya sila. Mapapahiya sila. Yung aking palang katanyagan, yung aking kapangyarihan bilang tao, baliwala pala. Doon lang nila malalaman, but it could be too late. Huli na, malaman nila, wala na. Kasi, tapos na ang biyaya ng kaligtasan. Pagbalik pa ng Panginoon, hindi na sa tagapagligtas, siya ay hukom. Amen? Ngayon ang ating mga Panginoon ay Savior. Tagapagtanggol mo. Pero at that day, when He comes to reign, He will destroy all those who didn't believe the gospel of Jesus Christ. Hindi na sa tagapagtanggol, siya ay tagapaghatol sa mga taong hindi sumunod si Ebanghelyo, hindi naniwala, hindi nagsisi, hindi nagpakumbaba, nagmataas sa kanilang sarili, hindi sinunod ng kalooban ng Panginoon. Siya'y hukom. Pero sa malaklang Diyos na naglingkod, ikaw ay itataas at pagpapalain ng lubusan ng ating mga. Verse 13, anong sabi niya? And upon all the cedars of Lebanon, at sa lahat ng mga sidro ng Lebanon. Cedro po yung mga kahoy yan. Mga kahoy. Pag sinabing cedars of Lebanon, mga primary types of trees, mga mamahalin yan, ng mga kahoy. Na matayog at mataas. At sa lahat ng insina ng basan, mga kahoy yan, mga first class na kahoy. Baliwala na yun pagdating malapay nun. Mga mamahalin, mga gamit, it would become nothing. Baliwala na yan. Lahat ng tangkilik ng tao, lahat ng pinagmalaki ng tao, baliwala yan. Ang matitira lamang yung ginawa mo na pagsunod sa kalooban ng mga Panginoon. Yun lang ang matitira. Verse 14. And upon all the high mountains and upon all the hills that are lifted up, sa lahat ng matataas na bundok at sa lahat ng mga burol na nangataas, diba? Ayaw talaga ng mga Pilipino ng lahat ng mataas eh. Lahat ng mga mataas araw na yan, ibababa ng Diyos. Diba? Diba? Sa Revelation, yung during the greatest revelation, sa sobrang kahirapan, mayroong mga lindol darating, yung mga bundok, lahat na matataas, mga tayog na mga gusali, mga building matataas, mga bundok, lahat yan ibabagsak. Ayaw ng Diyos na mataas lahat. Walang mataas. Yan lamang ay kingdom of man. All the elegant, the excellent buildings, excellent things in this world are just made by man. Puro gawa lahat ng tao. The kingdom of this world will be destroyed. Wawasakin lahat at ititira lamang ang mag-iisa, ang kaharian ng Diyos na wala ng katapusan. Lahat yan sa balaw sa. Verse 15, ano sabi niya? At sa bawat matayog na muog, lahat wala, lahat, ayaw nga niya ng lahat na matayog eh. At sa bawat kutang na babakod, tuloy, 16.
At sa lahat ng mga sasakyang dagat ng sasakyang dagat, mga ship, sabi sa English, ship, sa mga barko. Pag sinabing barko kasi, that is, kadamihan ng barko, symbol of karangyaan o kabuhayan, business, negosyo, yan simbolo ng barko. Kaunlaran ng mga bansa, kaunlaran ng mga tao. Yan yung simbolo. At sa lahat ng mga maligayang bagay, Basta English yan. Maligayang bagay. Upon all the ships of charged upon all pleasant things. Pleasant in lahat ng mga magagandang bagay. Hindi naman masama yan kung mayroon ka dito. Kung mayroon kang magpapala, hindi galit ang Diyos. Yung masama, yung mahalaga kay sa'yo yan, kisa pagsunod sa kalooban natin malapit. Malinaw sa manasulatan. Gusto nga ng Diyos nga, pinagpala ka. In fact, kung gusto mo makamit ang mga bagay na material, huwag mong unahin yung material. Unahin mo lang ang Diyos. Alam niya yan, kailangan mo. The material things would automatically follow. So, sunod na lang yan sa'yo. Yung mga desire ng puso natin, igagrant yan naman ang Panginoon. Kahit di mo nahanapin yan. Basta inuna mo ang kanyang kalooban, pinamahal, nagtiis ka. Paglilingkod sa malapit, may kasamang pagtitiis yan. Walang paglilingkod na walang pagtitiis. Malinaw sa napakalinaw sa Biblia. Minsan maraming iba, they are offended. Bakit ganito? Bakit may pagsubok? Bakit may nakakatisod? Kasama yan sa paglilingkod. Anong layunin naman ng Panginoon? Bakit hindi lahat maganda rito ang nangyayari sa buhay natin? Anong layunin? One of the purposes para hindi mo i-attach ang buhay mo dito. Isa yan sa layunin. Para hindi mo mahalin masyado dito. Para hanapin mo yung tunay na kaligayahan. Makukuha mo lamang yan sa pili natin malapit. Huwag ka magtataka, bakit may nakakatisod, bakit may problema, bakit minsan wala, minsan may pagpapala, minsan wala. Hindi mo dapat tingnan yan. Kaya nangyayari yan kasi para hindi mo i-focus ang buhay mo at puso mo dito. Amen? We have to understand the mind of God and the heart of God. Laging sinasabi man ng pastor. Anong pinaparaw ng pastor kahit nung araw pa? Huwag mong habulin ang pagpapala. Habulin mo ang mahal na Panginoon. Di ba? Pag hinabol mo ng Panginoon, yung pagpapala, yun din ang hahabol sa'yo. Malinaw sa banal ng salatan. Sinasabi naman ng pastor yan. Nangyari sa mahal na pastor natin Sa beloved parents and the Lord and family, nangyari Iniwanan lahat, hinabol ang kalooban ng Diyos. Dumaan ang pagsubok, dumaan ang kahirapan, dumaan ang pinapalayas ng tirahan, walang pambayad sa ilaw, walang bayad sa tubig. Pero tiniis dahil hinabol ang kalooban ng Diyos, sa una lang yan. Bandang huli, hinabol na maraming pagpapala. Amen? So the lesson is very obvious. Huwag mong habulin ang pagpapala. Habulin mo ang kalooban ng Panginoon at habulin ka ng pagpapala. Malinaw yan sa banal na salatan. Habulin mo ang kalooban niya kahit sa panahon ng tagutom, in the time of dearth, in the time of famine, malinaw siya sabi, magugutom pa raw ang mga leon, pero ang mga matuwid ay hindi pababayaan ng ating Panginoon. Darating talaga ang tagutom. Yung mga tagutom nangyayari nakaraan, papunta na po yan sa, sabi nga, will intensify. The famines, the earthquakes, the wars, nangyayari na yan sa una pa. Pero parating na sa malapit ng pagbalik ng Panginoon, this curses or this sufferings will intensify. Ibig sabihin, lalala. Darating araw, hindi ka na makabili ng pagkain. Kahit may pambili ka. Darating yan. Darating yan, hindi ka na makatravel. Nasa banal na kasulatan. Nagsisimula na. Unti-unti nagsisimula. Ano ibig sabihin yan? Anak ng Diyos, huwag kang mabisi sa mga bagay sa mundo.
Huwag kang mag-alala kung nakakainin mo ang daramtin mo. Alam ng Diyos yan. Ang bigyan mo ng pansin, paano ka magsunod sa kalooban ng ating malap. Doon ka mag-focus. Hayaan mo yung mga pagpapala sumunod sa'yo. Mahirap kasi yung pagpapala pag nag-control sa atin. Mahirap yun. Kinokontrol tayo ng blessing, mahirap. Mahirap. Dapat, kontrolado natin ang papapala. Ang Diyos ang mag-control sa atin buhay, hindi mga bagay dito sa mundo. Amen? Verse 17, ano sabi diyan? At ang kahambugan, ang sakit pakinggan At ang kahambugan ng tao ay huhutukin. Ako po, ang lalim na Tagalog yan. Huhutukin. And the loftiness of man shall be bowed down. And the haughtiness of man shall be made low. Ayan, At ang pagmamataas ng mga tao ay mabababa. At ang Panginoon mag-isa ay mabubuni sa kanya, sa karawang yaon. Isa lang ang matataas araw na yon. Wala naman ibang mataas talaga Wala na ibang mataas, Diyos lang talaga Dinaya lang kasi yung mga tao ni Satanas, dinaya na akala nila immortal sila. Wala silang katapusan. Inipon nila sa kayamanan. They have millions and billions of dollars. Pero sa araw na yan, ma-realize nila na isa lang pala ang mataas. Ang Diyos lang. Ang Panginoon na mga hukbo, yun lang ang mataas. Di ba? Kaya nga sabi ni Juan Bautista, yung nakita naman ang Panginoon, I must decrease. You must increase. I must decrease. Nakita niya ang malapit sa Kristo, nakita ni Juan Bautista, yung pumunta sa Jordan, di ba? Nabasa niyo? Sabi ni Juan Bautista, He must increase. I must decrease. Maging mababa ko at siya ay tumaas. Dapat gano'n ang mga tao. God must increase and man must decrease. Kasi wala naman talaga tayo, kabuluhan. Alikabok lang tayo Anong pagmamalaki natin? Kung hindi tayo hiningahan, wala tayo. Putik lang tayo. Kaso ang daya ng kaaway, dinaya lang ang mga tao, mga bilyonar sa mundo. They are being deceived by the enemy. They are being deceived by Satan that they are somebody. But in reality, you are nobody. There's only one God to be worshipped and to be exalted forever and ever. Isa lang ang Diyos na dapat sambahin. Isang itaas. Walang pwedeng mamataas sa Kanya. Pag nagmataas ka, ibababa ka. Kaya yung mga bilyonaryo sa araw na yan, yung mga bilyon ninyo, baliwala yan. Salamat sa mga Pinoon. Pinili ng Diyos ang mga mabababa, katulad natin. God has chosen the foolish things in this world, the best things in this world. God has chosen to shame the things that are mighty in the world. Pinili lang Diyos sa mabababa ang mga ordinaryong tao katulad sa atin para pahiyain ang mga taong matataas. Sa araw na yon, ngayon hindi nila matanggap yan, pero sa araw na yon, tatanggapin nila. Bakit? Wala na lahat ang mga bagay. Lahat pupugnawin ng Diyos. Lahat mawawasak. Lahat masusunog. Kaya ma-realize sila, mayroon pala talagang Diyos. Pinagpala kayo, kayo na sakripisyo, mga sufferings ninyo, lahat yan, may ganti pagdating ng araw galing sa ating malapit. Ang sabi diyan, verse 18, at ang mga Diyos-Diyosan ay mapapawing lubos. Mga Diyos-Diyosan. Di ba lagi natin binabanggit? Sa lumang tipan, mayroon mga Diyos-Diyosan. Astaroth, Dagon, Chemos, ang daming Diyos-Diyosan doon, mga literal, nga gawa ng bato, gawa ng kahoy, sa mga bansa na nakapaikot dyan sa Israel. Maraming Diyos-Diyosan doon. Pero sa bagong tipan, mayroon din Diyos-Diyosan. Hindi lang yung mga Diyos-Diyosan na pisikal na bato, semento. Sa bagong tipan, yung mga bagay na mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos, ang tingin niya, Diyos-Diyosan. Amen? Halimbawa, overnight prayer, ayaw mo pumunta, mas gusto mo matulog, Diyos-Diyusan mo yung tulog.
Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, mahalaga pa sa yung tulog kaysa pagsamba sa Diyos. Buti kung araw-araw nagpupuyat. Hindi naman, minsan lang. Di ba? Yung bagay na mas mahalaga sa iyo kaysa sa paglilingkod sa mga Panginoon, ang tingin ng Diyos sa bagong tipan ay Diyos-Diyusan. Amen ba? Gusto mo maghilik? Diyos-Diyusan yan. Kisa magpuri, kisa makinig sa salita ng Diyos. Mas pinili mo ba maghilik? Ang tingin ng Diyos, Diyos-Diyusan, yung paghihilik. Palapay natin, malapay nyo. Hallelujah! Hindi ako may sabi niyan, ha? Sabihin nyo, nami-personal ako. Biblia nagsasabi, lahat ng bagay na mas pinili mo kaysa sa Diyos, ang tingin niya, Diyos-Diyusan. Amen? Alala ko nung araw, meron tayong kapatira na pinagpala. Hindi ko na banggitin ang pangalan. Baka marinig eh. Nung araw yon, matagal na. Mga 3 dekada nakaraan, mahigit. Dati silang mahirap. Alam mo na mahal, huwag ka malungkot pag mahirap ka. Pag naglingkod ka rin wala kasi Ebanghelyo, pangako ng Diyos pagpapalain ka. Amen? Kristiyano ka, naghihirap ka, magalak ka, magpuri ka lang palagi. Magugulat ka isang araw, pagpapalain ka. Amen? Nakita ng kapatiran natin na putol ang kamay, putol ang paa. Nakalimutan ko ng pangalan. Paggawain natin, krusada, gawain, nung araw sa Luneta, nasa harap yun. Mas malakas yung talon kaysa kumpleto yung paa. Ikumpara mo, nakalimutan ko pangalan, si brother ano yon. Putol ang isang kamay, 2 kamay putol ha, yung paa, isa putol din. Itabi mo nun siya nagpupuri sa harap na kumpleto, mas mataas tumalon. Hallelujah! Amen? Ano nangyari? Dati naglalakad lang yon. Walang sariling bahay. Anong ginawa ng mga Panginoon? Mayroon napakayaman na babae, napakaganda, nagkagusto sa kanya. Wala pa natin malapay. Hallelujah! Ganun ang Diyos. He knows what is best for you. Huwag natin kalimutan yan. Anong pinaka-the best sa'yo? Alam ng Diyos yan. Pero dapat ang gagawin mo rin, do what is your best to God. If you do what your best to the Lord, then God will do His best for you. Pag gagawin mo yung the best para sa Kanya, yung the best nang gagawin din naman ng Panginoon para sa iyo. Hindi po magkakamali ang Word of God. The Word of God is settled in heaven forever. Nakasettle dyan. Nakadikri na yan sa langit pa kailan. Kung anong sinabi niya, yun ang gagawin niya. Walang pwede magbago niyan. Nobody can change, can alter the decree of the Word of God. Walang pwede magbago kung anong sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Because the Word of God is settled forever in heaven. Sabi ng Biblia. Pag sinabi niya, bibigay ko yung the best sa'yo, pero ibigay mo rin ang the best mo. Yun ang sinabi ng Banal Sulatan. Pag binigay mo yung the best mo, yung the best ng malapit, ibibigay din sa'yo. Amen? Kaya pag naglingkod tayo, lubos-lubusin mo na. Ganun yan. Do not doubt. Huwag ka malinlangan. Sinasabi ng pastor, huwag ka malinlangan. Kung ang sinabi ng Panginoon, ito, gawin mo to, gawin mo. Do what is your best, and the Lord will do His best for you. Gagawin ang the best. Pero pag nag-alaalanganin tayo, nag-alaalanganin naman ang Panginoon. Ang mga Panginoon, nakadepende lang sa gawa natin. Nakadepende lang sa gawa natin. Kung nag-alaalanganin tayo, sabi na Panginoon, nag-alaalanganin din ako, ibigay siyang pagpapala eh. Nag-alaalanganin ka rin eh. Pero pag lubos-lubos ang magsunod mo, lubos din, ibubuhos ang pagpapala sa. Proven beyond the shadow of doubt sa buhay naman ng pastor natin. Kita mo gaano sila pinagpala. Ako, number 1 akong witness. Pumasok ako sa pastoral house, 1983.
ang sasakyan sa pastoral house, isa lang na tumitirik. Totoo yan. 1983. Pagising namin sa umaga, walang umuusok sa kusina. Ang sarap ng pagpapala natin ngayon. Gaganon ka lang, click. Mayroon lang apoy. Nung araw, maghakot pa kami ng kusot. Kusot at sa mga panggatong. Babayuhin mo doon sa pinakasimento, magliparan yung kusot sa mukha mo bago ka magkaroon ng apoy. Yan ang buhay namin doon. Napakainit ng kawali sapagkat yung kusot ang lakas ng apoy. Magprito ng galunggong, kasing laki nito, kasing lalaki nito. Yun kasi pinakamura eh. Totoo yan. Fasting pa. Kaya nagpiprito ng galunggong, may gutom doon na nakapila. Nakapila na kami eh. Para pag naluto, bigyan kami. Ganun lang buhay namin, nakapila kami. May kaya kaming dalang mangkok. Way back 1983, 84, 85, 86, 87. Ilang gutom na. Tumalikod lang yung nagpiprito. Dinampot, kahit may mainit yung mantika, dinampot yung prito. Hindi napasok sa sobrang gutom. Totoo yan, naman. Pinampot kumukulo mantika, dinampot yung kasi tumalikod yung Kasi tagal magbigay eh. Igutom na eh. Pagtalikod, dinampot. Hindi na pinansin yung mantika kumukulo. Nagtaka ko, hindi napasok. Ganun pala pag gutom ang tao, kahit mainit, hindi na mapasok. Para nandun kami sa Pangasinan. Nasusunog na yung kapitbahay namin, ang laki ng sunog. Nandun kami overnight, 2, 3 bahay na lang, papunta na sa amin. Ipawid lang yung sapin at sa Pangasinan. Sabi ko, magpuri tayo mga minamahal, nandiyan yung apoy. Mga tao nakaready na lahat, kapitbahay namin, inipon ng mga gamit. Ito naman si Buddy Federico Crisostomo, worker yun, doon sa langit na ngayon, kasama namin. Yung isang sako na palay na operin ng kapatiran, o bigas pala, operin, o palay yung 2 sako, nabuhat! Sabi ko, inuna pa yung pagkain kaysa yung kasama niya. Tapos ito naman si Buddy Alan Maike. Sana nanonood ka, Buddy Alan Maike. Saan ka na ngayon? Matagal natin nagkita. Nagsusong leader doon sa Pangasinan. Yung pulpito noon, ang binuhat! Yung pulpito natin, parang slim, napakaliit ganon. Ang taas, tas ganon. Sabi ng mga kapitbahay, may kabaong, may kabaong. Akala kabaong, pulpito namin yun. Sa sobrang takot, nandiyan na yung apoy, kitang-kita na. Yung mga, ano ba yun? Yung lumilipad na yung mga nasusunog sa chapel eh. Pumapasok na. Lahat ng mga mabigat na bagay, nabuhat ng mga taong maliliit. Ganun pala, pag, emergency. Kahit ang bigat-bigat, nabuhat eh. Pero buhay ang Diyos. Hindi po. Bago makarating, isang bahay na lang, biglang namatay yung apoy. Buhay ang mahal ng Panginoon. Amen? Tawang-tawa kami. Sila, lahat ng gamit nila sa labas. Kami, wala. Yun lang, pulpito sa kayong palay lang nailabas. Tigil nyo na yan. Hayaan nyo na ilabas yung magkamit natin. Hayaan nyo na. Manalangin ang puri tayo. Puri kami ng puri. Pero patas ng puri namin, asan yung pulpito? Sabi, vaya lang saan? Nandun kuya. Napagkamalang pagkabaong yung pulpito natin. Pero buhay ang malapit noon. Tawa ng tawa kami. Lahat ng tao doon, lahat ng gamit nila nasa kalsada. Kami, intact sa loob. Yung mga taga-usig yung kapitbahay natin, ang laki ang bata. Itong mga haleluya na to, kala mo walang nasusunog ha. Umaawit lang. Nila alam, yun ang sekreto. Pagpupuri sa malapit noon, nandyan ang protection ng ating malapit noon. Hallelujah. Kaya nga, nandun kami sa pastoral house, yun na, pila-pila kami doon, kaya may mangkok eh. Grabing pagsubok. Pero ang sabi natin ng pastor, Mama Dear, mga anak, mga workers, isang araw, magpapalain kayo. Makakarating kayo sa iba't ibang mga bansa, makakatanggap kayo ng blessing, $1. Nangyari ba? Buhay ang malapalo. Hallelujah! Pero bago dumating yun, katakot-takot na mga pagsubok mo na. Akala mo hindi mangyayari.
Pero pag sinabi ng Diyos at sinabi ng totoong mga lingkod ng Diyos, magaganap at magaganap. Kaya anak ng Diyos, huwag kang manghihina, huwag kang susuko. Kahit para nasa dulo ka na, akala mo walang pag-asa, just trust in the Lord. Magtiwala ka lang at isang araw, gagawin at gagawin niya. Ano yung pangako na sa'yo? Yung nga lang, may kondisyon. Huwag kang uurong. Huwag kang atras. Tuloy, 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 tuloy. Amen? Ngayon, wala nang kusot sa pastoral house. Ang lutuan namin, kanya, isa lang, nandoon sa kusina, kusot. Napakainit. Nang pinagpala na, gano'n lang, click. Lahat may kanya-kanya ng lutuan. Pinagpala. My God, gaano mo? Pero hindi bigla minamahal eh. Unti-unti eh. Kaya huwag kang magmamadali. Unti-unti. Kahit anong nangyari sa pasalamatan mo lang, unti-unti kang pagpapalain. Hanggang, unti-unti kayo tataas, hanggang doon sa langit, sa pili natin na lapit. Dito sa lupa, pagpapalain ka, then, ultimately, we will be in heaven. Perfectong lugar. Lahat ng pagpapala nandoon. Amen? Alala niyo yung isang evangelist sa Amerika na namatay, pero binuhay sa muli eh. Testimonya na yung sulat niya, marami nakabasa niya. Namatay siya, pero nabuhay sa uli. Tinila sa pag-akyat ng kaluluwa niya, nakita niya may sumulubong sa kanya na anghel at nakakarwahe. Chariot, nakakabayo, puting yung kabayo, puti yung karwahe. Sinakay siya. Inikot siya doon sa paradise. Paradise talaga. Habang siya nakasakay, yung mga sanga, mga dalaking mga prutas, tumatama sa kanya habang ang dami. Puro prutas. Sabi niya sa anghel, pwede ba ako pumitas at kumain? Pwede! Dahil hinanda talaga ng Diyos yan para sa inyo. Malapagan natin, malapagan. Amen? Paradise. Ikaw na nagugutom. Ikaw na may problema. Ikaw na may kalungkutan. Tiis-tiis ka lang. Tuloy ka lang. Huwag kang tumigil. Pagpapalain ka dito at doon higit sa lahat. Pangako yan. Tama na, Pino. Ano sabi sa verse 18? At ang mga Diyos-Diyosan ay mapapawing lubos. Verse 19. Ano sabi sa 19? At ang mga tao ay magsisipasok sa mga yungib ng malalaking bato. Yungib. At sa mga puwang ng lupa sa harap ng kakilabutan sa Panginoon. At sa kalulatian ng kaniyang kamahalan, pagka siya'y bumangon upang yanigin may kapangyarihan ng lupa. That is the second coming. Yan yung pagbaba na sa lupa yan. Lahat ng mataas, lahat ng mga antikristo, lahat ng lalaban sa kanya, they will be destroyed at that time. Maraming kasamang talata yan. Pero anak ng Diyos, saan tayo? Kasama tayo maghahari ng ating malapay Lord. Hallelujah! Maghahari kasama. Yung mga nakasama sa rapture, pagbalik pa ng Panginoon, kasama rin pagbaba. Amen? Malinaw sa Biblia. Kumalungkot. Ibang sabi, may ibang kapatiran, Brad, gusto ko magkaroon ng lupa. Manalangin tayo, wala imposible. Tagal ako nalangin, wala naman dumating na lupa eh. Siguraduhin mo kasama ka sa rapture. Dahil pagbalik pa na Panginoon, gusto mo lahat ng lupa dito angkinin mo. Bakit? Kasama ka maghahari ng mahal na Panginoon. Lahat ng sanlibutan, pwede mong angkinin kasama ng anak ng Diyos. Yan ang sinabi Biblia. And the humble will inherit the earth. Di ba? Matthew chapter 5? And the humble will inherit the earth. Ang mga magpakumbaba ay mamanahin daw ang lupa. Mamanahin ang lupa. Ano ibig sabihin? Kasi pag mababa ka, sumusunod sa kalumanapan, kasama ka sa rapture. Pagbalik, kasama ka rin. Kaya mamanahin mo lahat ng nandito sa lupa. Hindi mo mamana ngayon, kasama ka sa rapture. Pagbalik mo, kasama ka, mamanahin mo ang lupa. Dahil Jesus Christ will reign in the earth for 1,000 years. Sa Biblia nakasulat, maghahari mo sa Kristo,
1,000 taon dito sa lupa. Ano mayayari sa 1,000 taon? The paradise will be restored. Ibabalik yung paraisong nawala. Amen? Kasi yung paraiso dito sa lupa yan. Nandun sina Eva at Adan. Doon nagkasala sina Eva at Adan. Kaya ginawa ng Diyos, nilubog. Nilubog lang sa tubig. Nandiyan, nakalubog lang yan sa tubig. Tinakpan ng mga buhangin. Pero pag harang sa Kristo, muli yan ibabalik. Para mag-enjoy ang mga anak ng Diyos. Amen? 1,000 years. Maghari sa dito. Then after 1,000 years, ano mangyayari? Pakakawalan sa Satanas uli. Kasi kukulong sa Satanas para walang gulo muna. Kasi maghari siya. After 1,000 years, pakakawalan. Bakit pakakawalan? Para subukin yung mga nabubuhay sa lupa. Hindi na tayo kasama doon. Yung mga nakasama sa rapture, hindi na kasama sa subukin. Dahil glorified body na tayo doon Wala na tayong kamatayan. Yung mga tao lamang na naligtas sa lupa na hindi pa glorified body. Susubukin sila. Kasi ayaw naman sa Kristo na magkaroon ng rebellion. He will get rid of rebellion once and for all. Wala ng rebellion. Kaya napahamak ang mga tao because Satan rebelled in heaven. Kaya gusto niya mawala ng rebellion kaya susubukin lahat. Once and for all, after 1,000 years. Marami pa rin magre-rebelde, sabi ng Biblia. Pero lahat yan, magrebelde ay tatapon sa lake of fire. Diyan ang mangyari? Forever and ever. Ang bagong Jerusalem ibababa. Diyan ang earth. Hindi na mababago yan. Paraiso na muli. Then, you will reign forever and ever. Dapat doon tayo nakatingin Amen ba? Kasi minsan dinadaya lang mind natin dinadivert sa mga bagay dito. Huwag mong isipin mga bagay dito. Madali lang sa malapit yan. Ang Diyos po napakabait. Kung unahin mo lang siya, alam niya ang kailangan mo. Amen? Okay, tama na. Pastoral, ako number one witness. Kasi dumating ang yung abang lingkod sa pastoral house. Walang-wala ang pastoral house. In fact, nung ilang linggo na ako, gusto ko na umuwi. Kasi wala talagang makain. O, makadalawang linggo na ako, umiyak na ako Si bata pa ko noon, I was just about 18 years old, 19 years old. Umiyak ako. Walang pagkain. Lungkot ako sa mga magulang, mga kapatid, di ko na makita. Ang sabi naman pinangusap sa akin, kasi gusto ko na umuwi Gusto ko na tumakas Sabi ng Pinoon, manatili ka. Nanatili nga ako. Kita ko yung pagsubok, ang dami Walang sabon, walang pagkain. Wala. Pero sabi naman ng pastor sa meeting, bilang Mama There, mga anak, tiisin nyo lang ang pagsubok dito. Isang araw, $1 ang tatanggapin ninyo. Nagkatotoo. Ibang mga kasama namin noong araw, nandun lang kami, takalinis kami ng CR. Nasa Amerika na ngayon. Iba na sa Canada. Yung abang ko, nakarating na rin sa Hong Kong. Dollar kayo natanggap namin doon. Hong Kong dollar. Amen ba? Doon kami. Ilang gawain kami doon. Patotoo lang yung kahabagan sa prayer na pastor. Kung hindi sa prayer na pastor, hindi rin tayo makakarating doon. Ipauwiin na kami. Ako di talaga ako nag-expect. Sa malapit na ito yung maasa. Pag-uwi namin, lahat ng kapatiran nagkakamay. Ang paalam na kami, si Linggo, tapos nagkamay. Mga kapatid, ngayon na lang kami Linggo. Nako, naglabasan yung mga chocolate, ang dami, 2 bag, 2 malita. Yun mga kapatiran, hindi po, 2 malita. Paano bubuhatin ang bigat yan? Para saan po yan? Sa inyo yan. Bigay raw nila. Kapatiran, kanya-kanya bigay ng tsokolate. At bawat kamay, may sobre. Grabe pagpapala ang mga Panginoon. Amen? Pagbaba namin dito, pagbaba nung 2 malita puno ng tsokolate, pagbaba, pinutakti sa bahay. Paglingon ko, kalahati na lang natira. Pero nung makasarap, ang pakiramdam na maraming nasiyahan sa pagpapala mo.
Amen? Hallelujah. Kaya, inamahal, totoo lahat. Huwag ka lang manghina. Ibigin mo lang malapinoon, higit sa lahat ng bagay. Isang araw, pagpapalain. Plus, buhay. Buhay na walang hanggan. Anong sabi? Saan na ba tayo? Verse 20. At sa karawang yaon ay ihagis ng mga tao ang kanilang mga Diyos-Diyosang pilak. Ayan na, oh. Ihagis na lang eh. Mga pilak, mga kayamanan, ihagis na lang eh. At ang kanilang mga Diyos-Diyosang ginto, pati ginto, ihagis na lang. Na kanilang ginawa upang sambahin sa yungib ng mga bibig at mga paniki. Ihangit ka sa yungib. Ibig sabihin, yung mga bagay na sinamba, mga pinahalagahan nila sa mundo na ito. Kanilang pinagpalit sa Diyos. Tatapo nila. Kasi wala kabuluhan mga bagay na yan. Verse 21. Upang pumasok sa mga puwang ng malalaking bato at mga bitak ng mga malaking bato sa harap ng kakilabutan sa Panginoon at sa kalatian ng kanyang kalamahalan, pagka siya'y bumangon upang yanigin may kaparin ang lupa. Last verse, 22. Layuan ninyo ang tao na ang hininga ay nasa kanyang mga butas ng ilong, sapagkat sa ano palagahan siya. Ibig sabihin, layo ng tao, tao lang yan. Kung hindi yan iningahan ng Diyos, kung hindi yan binigyan ng Diyos ang bahalaga, baliwala yan. Layuan mo, sabihin, huwag ka magtiwala sa kanino man. Magtiwala ka sa ating malapit. Diba? Sabi ni King David, vain is the help of man. Ang magagawa ng tao ay walang kabuluhan. Although ang Diyos gagamit ng tao yan. Maraming bagay ang Diyos gagamit ng tao to bless you. Pero huwag kang tumingin sa tao. Pag nakalugod ka sa malapinon, mayroong tao sa gagamitin. Minsan, Diyos ang taong gagamitin para ibigay sa iyo ang pangako ng ating malapit. Amen? Ubus ng oras natin na mahal. Siguro last verse na yan. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 4, ang talata po ay 32 hanggang talatang 35. At ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nangagkakaisa ang puso at kaluluwa. At sino may walang nagsabing kaniyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus at dakilang biyaya ang sumasa kanyang lahat. Sapagkat walang sino mang nasasalat sa kanila palibhasa ipinagbili ng lahat ng may mga lupa o mga bahay ang mga ito at dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili. At ang mga ito'y nilagay sa mga paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sinuman. Ayan, sa 32, lahat ng karamihan ng mga manampalataya, mga kapatiran doon sa mga gawa, ang buhay para mga apostol, ay nagkaisa ang puso at kaluluwa. At sino may walang nagsabing kanyang sarili ang anuman mga bagay na kanyang inaari. So, ibig sabihin, nagtipon-tipon na po sila. Dumating araw na sama-sama na po sila nagkaisa, nagpupuri araw-araw. Yan po ay pattern natin. Bago mag-rapture, tingin ko yun ang mangyayari sa church natin. At narinig ko na yan sa ating mga pastor noong araw. Isang araw, magsasama-sama na lang tayo. Kasi hindi ka na rin makakabili eh. Hindi ka na rin makapunta sa ibang lugar. May araw na darating yan. Hindi ka na makakatravel. Anywhere in the Philippines and in the world. Kaya ang gagawin natin, magsasama-sama tayo. Nasa Biblia. Nagsama-sama sila, lahat. So bago mag-rapture, yun din mayayari. Magsasama-sama lahat. Mga Kristiyan. Sinabi naman ang pastor yung araw. Kaya dapat nakaready kayo dyan. Isang araw, magsasama-sama tayo. Wala natin gagawin, kundi maghintay na lamang sa paghudyat ng trompeta ng ating malapit. Kasi mangyayari yan,
Isang araw kasi, pagbabawalan ka na lumabas pag wala kang ganyan. Pag wala kang tatak, pag wala kang ganito, hindi ka makabili na. Nandito na ba? Nag-umpisa na ba? Nag-umpisa na ba? Nag-umpisa na. Ibig sabihin yan, malapit na yung araw na magsasama-sama tayo. Bakit tayo magsasama-sama? Para sumalubong, handa sumalubong. Yun talagang purpose. Kasi kung mag-rapture ngayon, marami pang maiwan. Pero pag mahigpit ang mundo, halos lahat kasama na yan. Kasama na lahat. Wala ka na. Ang puso mo, nasa Diyos na lang eh. Saan ka pa pupunta? Pati lupa mo, wala na yan eh. Oh? Pati lupa mo, wala na yan. Diba, nagpaplano pa ng bumili ng maraming lupa para magtayo ng maraming bahay. Wala naman masama kung gusto mo. Pero kung babasahin mo ng sulatan, hindi mo na rin mapakinabangan yan pag naghari na ang Antichrist. Dahil lahat yan, hindi ka na makakapunta. Kahit kakarating bayan mo lang, hindi ka makakapunta. Pag wala kang tatak, hindi ka makakapunta. Kaya ang gagawin, sinabi naman ng pastor yan, magsasama-sama na lang tayo para maghintay sa pagdagit ng mga banal. Kaya pinahintulot malapin yan na gano'n mangyari para ang lahat anak ng Diyos ay makasama. Kasi kung babalik sa ganitong pagkakataon, marami pang hindi makakasama. Pero pag sobrang kagipitan, lahat tayo ay mainit na, nagpupuri. Wala ka lang isipin. Hindi ka na mag-isip ng future mo. Anong future mo? Hindi ka na makapunta sa karatig bayan mo. Anong future isipin mo? Isipin mo na lang ang Diyos. Paano mo siya paglingkuran? Kaya sigurado, kasama tayo. Puri ang Malapino, pinagpala tayo. Meron tayo mga magulang sa Malapino, nagturo sa atin paano maglingkod, paano humarap sa makahirapan, paano maging banal, paano maging matuwid. Nagkakamali man tayo, nadapa tayo, marami tayong dinaanan ng pagkakamali, pero hindi tayo natulan ng Diyos. Napakabait. Binigyan tayo ng chance para maglingkod sa Kanya. Habang tayo mawit, hallelujah. Pusong dalisay. Sa araw na yan, magiging dalisay ang mga puso natin para tayo makasama sa pagdagit ng mga banal. Hallelujah. Habang tayo mawit, papurihan natin minsan na pa ating malapit. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. isang pusong tapat Na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang puso itinitibok na ika'y pangalan. Handog ko pagpupuri sa'yo lang, Jesus. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Naligay mo, Diyos, para sa akin. Oh, hallelujah! Pusong You Lord! dalisay Jesus, hallelujah! ang aking nais. Naligay mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang puso itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y magpupuri
natin panalangin ang awiting ito. Pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang puso itinitibok na ika'y parangalan. Hando ko'y magpupuri sa'yo Oh, Jesus! Hallelujah! Isang pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang puso Itinitibok na ika'y parangalan. hando ko'y magpupuri Oh my Jesus! Jesus. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang puso tinitibok na ika'y parangalan. Hando ko'y magpupuri Amen, my Jesus! Dapat kang sabahin! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Magpuni tayo, minamahal! Isang puso Magpuni tayo, pinagpala tayo! Na ating mga Panginoon. Isang puso tinitibok na ika'y parangalan. Hando ko'y magpupuri sa'yo lang, Jesus. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ako'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Manalangin tayo. Palakpakan natin minsan pa. Ating malapit na Jesus. Hallelujah. Napakabait nating malapit. Minsan nagkukulang tayo, pero napakabait ng ating malapit. Nililinis tayo, pinapatawad. He understands that we are human. Naintindihan niya na tayo, tao lang. Hallelujah. Our shortcomings, our sins are forgiven. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. But you are there, Lord. Let's rescue us, to God. Jesus. Dapat ka mapurihin. Araw at gabi, dapat ka pasalamatan. Thank you, my Jesus. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Pinagpala kayo, inamahal. Nandito kayo sa
totoong paglilingkod sa Panginoon. Di bali na may mga pagsubok, may mga kahirapan minsan. Di bali na, basta nandito ka sa totoong paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, my Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah! 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 Sabayin natin naman. Oh, Jesus! Hallelujah! Kung wala mga baguhan, may mga baguhan ba? Kung wala, manalangin na tayo. Ano ang mga pailangan ninyo? Tanggapin inyong panampalatayanan. Lahat ng bagay makukuha sa pananampalataya. Basta may panampalataya ka, walang imposible. Lahat yan. Gusto niya, pinagpapala kayo. Kalooban ng Diyos sa Biblia. Pero kailangan mong gumawa. Ano gagawin mo? Unahin mo ang kaniyang kalooban. Hallelujah! Oh, my Jesus! Pagkataon, my Jesus. Napakasarap ang puri sa mga pangalan. Ikaw ang Diyos na tumutugon, hindi marunong magtaboy sa mga lumalapit sa iyo. Oh, hallelujah, my Jesus. Iligay mga kamay ninyo sa ulog ng mga may sakit. Ang may problema, taas pong dalawang kamay. Manampalataya kayo sa unang dalangin mga pastor. Malulutas po ang problema ninyo. Gagaling kayo sa pangalan natin manapil ni Jesus. Buhay ang Diyos, makapangyarihan. Believe in His Word. Hallelujah! Upo, manapil nun. So, unang dalangin namin mga pastor. Lahat may sakit sa umagang ito ka magpagaling. Alam mo kanilang niramdam sa kanilang katawan, pagalingin mo sila. Ang dumaranas sa mga pagsubok sa pananalapi sa kabuhayan, pagpalain mo, isupply mo kanilang pangailangan. In Jesus' name, in the name of Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! And hallelujah! Praise the Lord! At aming sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, demonyo ng mga sakit, all kinds of sickness diseases, I command you in Jesus' name, cast out, and the sinner of God, right now, in the name of Jesus, mga kahirapan, lumayas ka sa anak ng Diyos, in Jesus' name, mga hadlang sa pagpapala, cast out, and the sinner of God, right now, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, receive the blessing, be blessed in Jesus' name, be blessed in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Purihin natin, mga Pinoon, bilang pananampalataya na tayo'y pinagpapala na at tayo'y pinagaling na. Sumigat tayong 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, mga Pinoon. Salamat, mga Pinoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Naman, bago tayo dumako sa ating announcement, mayroon po tayong special offering. Hallelujah, praise the Lord. Yung, meron pa tayong bagong extension dyan sa gilid. In-extend po natin lahat yan, na mahal. Ngayon, malapit na matapos yan. Bumili po tayo ng mga bakal at saka mga yero po, na mahal. Para po yung extension niya kasi umuulan. Para po yung kapatiran natin na sa labas ay hindi nababasa. Dahil hindi na tayo kasya sa loob, yung kapatiran na iba nasa labas. Kaya in-extend po natin yan doon. Hanggang dito yan. Extended po yung gilid na yan. Para komportable po ang kapatiran natin. Kahit umulan na malakas, hindi po kayo matatalsikan. Kaya in-extend po yan. Bakalapan po ng mga yero na yan. Kaya baka bukas matapos na yan. Na mahal. Kaya tuloy-tuloy po ang ating special offering. Na mahal. The more you give, the more you will receive. Ang malapit noon, titingnan nyo ang ating pag-ibig sa Kanya sa ating mga bagay na mahalaga sa atin. Kung mayroon kang itutulong sa gawin ng Pinoon, gawin mo. At ang mahal na Pinoon, ayaw niya magkaroon ng utang na loob sa kanino man. Lahat ng sakripisyo mo, ibabalik sa'yo. Ganun sa manasulatan. Ayaw na magkaroon ng utang na loob sa tao. Kaya nagbigay ka,
it will be given back to you 100 times or even 1,000 times over. Ganun naman ang Panginoon. Nanunubok siya para ibalik sa iyo ng mas marami pa. Ganun po. Manalangin tayo sa ating special offering, beloved Elder, beloved Jaime Dimapi. Puri natin man ang Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Opo, mong banal, makapangyari sa lahat. Sa unat panalangin na aming magulang sa mahal na Panginoon. Sama-sama po kami, mahal na Panginoon, yun at pagpalang kamay na magkakalupuan ng mga pledges. Ikaw po, mahal na Panginoon, magbalik ng kalimang beses sa panghalan mo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. God bless you so much na mahal. Pagpalain kayo ng lubusan. Alam mo, pinagkaloob ninyo, ibabalik sa inyo yan na maraming beses ng ating malapit na Jesus. Tuloy-tuloy pa ang ating webcast, live webcast, at ating pagsamba tuwing linggo, alas 9 ng umaga, sa araw ng bukas. Naka-live webcast pa, naka-live streaming po tayo. Then, overnight prayer natin, kanina, alas 10 nag-umpisa tayo. Then, Merkules, ating midweek na gawain, alauna. Tuloy-tuloy yan, naka-live webcast po tayo. Puri naman ang Panginoon. Pinagpala tayo sa unang dalayan mga pastor, ng beloved children. Huwag po tayo mabsent na mahal, lalo na pag-araw ng gawain. Wala pong mabigat na dahilan. Maaari, huwag talaga tayo absent sa panambahan. Lalo na nandito tayo sa mga huling mga araw na. We are in the last days. Kaya dapat po, lagi tayo na sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Pinamahal Panginoon, tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay, beloved Brother Ray Santos. Tayo tumayo na pinamahal sa ating closing prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po natin sama-sama manalangin. Pasalamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Dakilang pala po namin Ama Diyos, sa mabanal, sa matamis ng pangalan Jesus, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa paglagis mo, sa bawat doon yung balang gawain mo na sa pag-umpisa, pag-awit ng mapuring awitin. Sa lahat ng pahayag ng kabutihan, Panginoon, mga aayang papuring awitin, Panginoon. Sa lahat po na nagkaloob ng isang bahagi, ang dogil may katapatan, Panginoon. Sa pag-awit namin, beloved choir, sa pagkalis mo sa aming kalagitnaan, na tunay lagi ka namin nararamdaman, Panginoon. Especially panalangin po namin ang beloved noble pastor. Patuloy mo sa bigyan ng mga buhay, kalakasan, kanyang pisikal na pangatawan, maging mga beloved children, Panginoon. Lalo tigit po namin pinapasalamatan, Panginoon, yung banal na salita na dinala mga aral sa umagang ito, sa bigyan kalakasang espiritu po namin paglingkod sa iyo, Panginoon. Sa mga kapatanan po namin, hindi po namin nakapiling sa overnight nito, Panginoon, sa araw ng linggo, Panginoon. Idako mo sila, Panginoon, papupurihan ka namin, Espiritu at katotohanan, Panginoon, at sa oras mo ito, Panginoon, kung paano kami may dinako sa lugar ng ligtas payapang, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon, sa mga may sasakyan, Panginoon. Iatid mo kami, Panginoon, payapa sa aming tahanan at taglay pag-ibig nagbubuhat sa iyo, Panginoon. Ito ang samat na lain po namin sa matamis ang pangalan Jesus. Hallelujah, praise the Lord. God bless you, minamahal. We love you so much. Others, Jesus loves you more. I love you with